Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan namang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulantang ang mga politiko na ito nang nalaman nilang ilalabas na nga sa publiko ang kanilang mga katiwalian na ginagawa sa loob mismo ng palasyo at sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na hindi pa rin nagpapatinag ng prinsipyo itong si Madam Maharlika dahil talagang ibinubunyag niya ang katotohanan, lalong-lalo na kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob mismo ng TRICOM. Dito nga natin mapapansin na talagang sa bansang Pilipinas na ito ay unstoppable na talaga ang pangulimbat ng kaban ng bayan. Ngunit maraming nagbubulag-bulagan, lalo na ang mga bias mainstream media na talagang hindi nga nila linalabas ang tunay na balita kung ano nga ba talaga ang kalagayan sa budget ng bansa natin. Kung papansinin natin ay wala man lang silang masabi, lalong-lalo na ang mga gold bar na nabenta sa ibang bansa. Dito nga natin mapapatunayan sa 3 taon na pamumuno nga ni Kuting ng Norte ay eto na talaga ang pinaka malala at talagang bumasag nga sa record ng bansa natin at unstoppable na history dahil siya ang pinakamalaki ang benentang mga gold bar at sasabihin pa nila na maraming trabaho ang mga Pinoy na kung tutusin ay wala naman talaga at naghahanap pa nga sila dahil nga kung naghanap ka ng trabaho sa bansa natin ay maraming requirements na hindi naman dapat. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa case ko kay Bacudio, ikaw ang witness ko and I'm grateful. Buti nga, case dismissed. Kung nagkataon na kung hindi na-dismiss ang case, baka bumaliktad ka rin doon sa iyong pagiging witness. Totoo po yun. Kahit i-google nyo, Bacudio versus Contreras. Abel Bacudio versus Claire Contreras, i-google nyo. Nandyan, available yan public. Si Pebbles ang aking, Vicente Cunanan ang aking witness. It's good thing, mabait ang langit, mabait ang Diyos. First case, dismissed with prejudice. Kaya hindi na pwedeng bumaliktad si Pebbles doon sa kanyang testimonial kasi dismissed na ang kaso. Alright? And I appreciate you, mother, sa pagtestimonya. Kasi noon, syempre, for emotion tayo at ako naman ang emotion ko hindi nagbago. Pero sinabi mo sa akin yon na hindi ka tinutulungan ng Duterte. Ang sinabi ko naman, ba't naman tayo tutulungan? Ang dami na nga nilang problema. Kinakasuhan, ginigipit na nga sila. Ako may pagmamalaki ko sa mga Duterte sa lahat na sinuportahan ko kahit kay Bangag sa inyong lahat. Kung kaya ko ang mga problemang tinahak ko, dahil hindi ko naman sinabi kay Pangulong Duterte, oy, PRRD ha, ipaglaban ko kayo. Pag nagutom ako, bigyan niyo ako ng pera ha. Pag ako kinasuhan ha, iligtas niyo ako, bigyan niyo ako ng pang-abogado. Di ba? Pinili ko tong landas na ito. So lumaban ako. Hanggat kaya ko, alam mo yan, mother, nilalabanan ko yung mga dating kalaban natin na ngayon ay kumampi ka na. Alright? Ngayon, okay. Ngayon, mga palangga, ano sabi ni Mother Dear? Noong July 20, sa Maisog Rally na ginanap naman sa Vancouver, Canada, wala ako doon. Ito palang fake na to. This is really fake information. Okay, sabi niya, 7 sa pagkakaalam, isa sa mga dumalo, ayun, si Vlog Maharlika daw. Oh my God, are you fucking kidding me, darling? Ayan, tila alam na ang laman ng video na ipinakita ni Attorney Harry Roque bago pa man ito ilantad sa publiko. Alam ko talaga, sa akin yun unang sinend. So definitely, bago i-play yung video, alam ko na. Oh my God. Ngayon, ito lang ha. Sabi dito, at nagpadala pa sa akin ng mensahe si Maharlika kung saan hinikayat niya akong sakyan ng lalabas na video na umano'y nagpapakita kay Pangulong Marcos. Mother, ilabas mo nga yung screenshot kung sinabi kong sakyan. Kasi hindi ako gumagamit ng word na sakyan. Maari siguro, hindi ko na matandaan, maari siguro ang sinabi ko, i-share mo na lang, but I don't use the word sakyan mo na lang. I don't say, hindi ako masyado nagsasalta ng ganyan. I don't know
kung narinig nyo ba ako, nasakyan na lang natin, ganyan. Bira ako magsalita ng ganyan, depende siguro sa konteksto. So, screenshot mo lahat ng conversation natin, I challenge you. Okay? Kasi alam ko nagre-record ka. Alam nyo, naging maingat na ako. Sa lahat ng mga kakausap ko, alam ko na posibleng nire-record nila ako. So, I just want to tell you, mother, kaya pag may mga tinatanong ka sa akin, ingat na ingat ako. Then I challenge you, ilabas mo, binibigyan kita ng laya, waiver. Lahat ng conversation natin na ni-record mo o in-screenshot mo, ilabas mo. Labas mo lahat. Kung merong inciting to sedition dyan or whatever, di ba? Lagi kong sinasabi yan, butod-butod, di ba? Yan ang, ilabas mo lahat ng conversation natin kasi ako, yung signal ko na na alam mo yung signal nawawala yung mensahe dyan eh. Kasi hindi ko naman ugali mag-screenshot ng, may mga moments ako, di ba? Ilabas mo lahat. Kung sinabi ko to na sakyan mo na lang. Ilabas mo, although, di ba? Ilabas mo lahat yun. Para mapatunayan kung sino talaga yung nagsasabi. Kasi, nangako ka na hindi mo ako. Nangako ka na hindi mo ako gagalawin at hindi rin kita gagalawin. At ititikom ko ang bibig ko nung nag-usap tayo na ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Alam mo na anak, matanda na ako, wala akong trabaho, wala naman na itutulong ang mga Duterte sa akin, wala ganito ganyan. Yung pamangkin ko lang ang tumutulong sa akin sa Japan, kaysa kasuhan ako ng mga bangag, dilali sa tanas, kailangan kong bumaliktad. Sinabi mo pa nga, di ba, na nakipag-usap ka kay PY kuhanan, ano yun? Kuhunan, basta PY. Di ba? Natutulungan ka para sa pagtakbo mo sa distrito, I don't know kung anong district, nakalimutan ko na, sa Maynila kung nasaan ka at tutulungan ka nila na bigyan ng pera. Pero hindi nag-materialize yun. Ano ang sabi ko sa'yo? Sige mother, susuportahan kita dyan. Kung yan ang gusto mo, tulungan ka nila. At ang project mo pa, ano ang sabi mo sa akin? Na gusto ko lang, maganda yung layunin ni Pebbles eh. Gusto ko lang na gawin ng mga bangag na magkaroon ng mga pabahay ang mga gay. Totoo yan. Sinuportahan ko siya kasi anak, matanda na ako, kawawa yung mga tumatanda na gay, walang matitirhan. Yun yung gusto kong livelihood program. At I supported you. Sabi ko, mother, hindi kita ko questionin. Pag bumaliktad ka kay bangag, irerespeto kita. Kasi maganda ang layunin mo na magpapatayo ka, na nabibigyan ka ng proyekto according to her. Di ba? According to Vicente Cunanan, na yan ang hinihingi niya na proyekto sa kaibangag kay Lisa Tanas na magpatayo ng mga pabahay sa mga gay people or LGBTQ community. Pinigilan ba kita? Sabi ko, kesa nang manakawin ng mga buwakan ng inang yan, then kung yan ang puso mo na patayuan ka sa kabila ng mga kademonyuhan nila, sige, sabi ko, siguraduhin mo lang na bago matapos ang termino ng mga bangag, mapatayuan yung mga gay community. Yan ang sinabi ko sa iyo, mother. Kaya di ba ang daming mga palangga ko, Marlica, bakit hindi ka nagsasalta tungkol kay Pebbles? Anong sabi ko sa inyo? Let's respect her. Hayaan mo na siya. Ito, hindi na ako nagsasalita. Pero dumating ako sa point na kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko sa iyo. Sa kasinungalingan na ako ay pumunta sa Vancouver. So ngayon, inaalaw kita na ilabas mo lahat ng screenshot ng pinag-usapan natin. Pati video, audio, ilabas mo lahat. Di ba? Ilabas mo lahat ng bonggang-bongga para mapakita mo sa tangway. Kasi mahilig ka naman sa ganyan, mother. Ipakita mo kung sino dito ang nasa tama. Alam ko, na naligaw ka na kailangan mo lang mabuhay to survive in this world. Magkaiba tayo. Kasi nga naman, syempre, nasa Pilipinas, ang hirap talaga kung ang Pangulong Duterte nga pinakidnap, how much more si Pebbles pag hindi siya bumaliktad. Kaya nga siguro ako nilagay ng Diyos dito, di ba? Para hindi ako basta-basta magurgur at masakop ng mga buwakan ng ina. Yun yung katotohanan. Yun po ang kadahilanan. Kahit anong buyo nyo sa akin na awayin ko si Pebbles, hindi ko ginagawa. Kasi meron kaming usapang babae. Usapang tao. Ganun kasi ako. Kahit nasabi bumaliktad ka pa,
respeto kita. Opinion mo yan, hindi ko naman kaya ibigay yung pangangailangan mo, then go for it. Then tumahimik ako. At now, kasama ako sa testimonya, sa iyo sinumpang salaysay, na this is my story. This is my truth. And it's up to the people kung maniniwala sila o kung hindi. Kaya nga sina-challenge ko, ilabas mo yung conversation, lahat na mga in-screenshot mo about me, go! Wini-wave ko na yan. Kasi maingat ako, mga palangga. Kahit sinong mga kausap mo, maingat ako na magsasalta ng something na ikakapapahamak ko. Kasi I know na itong mga taong to nag-report, baka mamaya kunwari lang, katulad na nag-message sa amin ni Sas, inciting, di ba? Inciting to sedition na video, di ba? Para gamitin against us. So naging maingat ako na magtiwala kahit kaibigan ko kasi pwede akong tradorin sa kabila ng mga tinutulong natin na in fairness, yung iba naman doon hindi hiningi, yung iba hiningi. Kasi ganun ako makapagkaibigan. Minsan nga pinapagalitan na nga ako ng mga Junakis ko. Sino naman yung pinapadalan mo? Pag ako nangihingi, ang dami mong sinasabi. Sino na naman yung sinisend wave mo? Sabi ko, wag ka makialam, buhay ko to, kaligayahan ko to. Anyway, now here we go. Sabi mo, sa 7, nagpadala pa sa akin ang mensahe si Maharlika kung saan hinikayat niya akong sakyan ang lalabas na video na umano'y nagpapakita ng Pangulong Marcos. Yun na, nabasa ko na ito. Paniwala ng video na sinasadyang ipakalat ni Hato ni Roque. Ano daw, dito na, okay, sakyan ang lalabas na video na umano'y nagpapakita kay Pangulong Bangag na gumagamit ng pulburon. Kung kaya naman, dito nagtibay ang aking paniniwala na ang video na ito ay sinasadyang ipakalat ni Harry Roque ng mga at iba pang mga DDS personalities upang magdulot ng pagbatikos at kontrobersya kay PBBM bago ang kanyang SONA. Unang-una, itong video na ito, kung inilabas ko kasi si Bangag ay sumisinghot, kasalanan ko ba na si Bangag ay suminghot? Karapatan ng mamamayang Filipino mother and it's your duty as a Filipino citizen to protect your family, to protect your country na dapat hindi ka pamunuan ng addictus benedictus. Alam mo yan. Pero kaya ka lang bumaliktad kasi wala kang pera. Kakasuhan ka. Gugurgurin ka pa. Yun ang kinatatakutan mo. Kaya nga sinuportahan kita. Sige mother, para hindi ka lang makasan, bumaliktad ka. Ano ang sabi ko sa'yo? Make sure na hindi ka mahalata ni Satanas na nag-uusap pa tayo, baka magurgur ka. Pero ngayon, I think, naniniwala na sila sa'yo na talagang totaling bumaliktad because pinangalanan mo na ako, all-out war, parang ganon. Diba? Anong sabi ko sa'yo? Protect yourself. I'm here, ganito ganyan, nandito lang ako. You know that. Naging good friend ako sa'yo. Diba? Alam mo, yung financial, wala yun eh. 'Di ba? Kusa ko naman yun eh. Pag naglalambing ka sa akin, 'di ba? Nak, ganyan, ganyan, ganyan. I treated you like my sister. Parang, kamag-anak, ganyan, ganyan. Eh, wala eh. Pinangalanan mo ako. So, I have to speak up. Right? I have to tell my truth. Ngayon, sabi niya dito, noong December 22 sa mismong araw ng SONA. Is it 22 ang SONA o 24? Pakicheck nga yung calendar, ang SONA nung last year. Alright? Okay, sabi dito, sa aking, ito, noong ika-22 ng mismong SONA, nagpadala siya sa akin ng mensahe na may kalakip na 2 bersyon ng tinatawag na pulburon video. Ang raw at ang enhanced version. Meron na rin akong kopya ng raw at enhanced video na ito. Okay, raw. Nung pinadala ko sa iyo, is it 22? O tama. O tama siya. Bago ko pinadala kay Pebbles o kay Vincent Cunanan ang video, na ipalabas ko na. Kasi kung ay pinigay ko kay Pebbles ahead of time, ng showing, you make up your mind, mga darling. So, nung sinend ko sa kanya, naipalabas ko na sa Long Beach, California. So, the moment, tama naman siya, sinend ko na kasi naipalabas ko na eh. Pwede niya nang i-share.
which is senior naman niya, I believe. Di ba? So yun yung katotohanan. Kasi dapat ako ang pinagkatiwalaan ng puting ahas, ako ang maglalabas. Di ba? So yun. Totoo, pero yung sinasabi mo, Mother na Raw, brightness lang yun. Okay, I think nandito yung polvoron. Tapusin ko na muna to. Okay? Nung ika-22 Hulyo, mamaya ipakita ko sa inyo yung polvoron video Ipakita natin yung brightness. Kung paano ko, nilagay ko lang enhance, that's my term. Maybe, wrong yung term na ginamit ko. Pero in-increase ko lang yung brightness kasi medyo madilim kasi mukhang patago yung video na pagkuha. Sabi niya, noong ika-22 ng Hulyo sa mismong araw ng SONA, nagpadala siya sa akin ng mensahe na may kalakip na 2 version nang tinatawag siya ako yon. Ang araw at ang raw at ang enhanced version, mayroon na rin akong kopya ng raw and enhanced video na ito. Sa aking pagkakaalam, ang larawan na hawak ni Atty. Roque Sarali sa Hong Kong ay mula sa raw version ng video at hindi pa na-augment o na-edit noong panahong iyon. Paano mo malalaman, Mother? Ang sabi mo kanina sa una mong pahayag na sinasabi ni Harry na may video siyang may video siyang hawak pero hindi niya naipakita sa iyo. Alam mo kung ako abogado nito, case dismissed na kaagad to I mean, doon sa unang, I just forgot kung anong number yon ng iyong salaysay, na sinasabi mo sa Hong Kong, sinasabi ni Harry na meron siyang video or picture ng polvoron, pero hindi niya pinakita sa'yo. Ngayon sa salaysay mo, kasi iniisa-isa ko, sa salaysay mo sa number 8, okay? Na sinasabi mo na ang larawan, na sabi mo sa iyong pagkakaalam, exact word mo, sa aking pagkakaalam, ang larawan na hawak ni Harry Roque Sarali sa Hong Kong ay mula sa raw version ng video at hindi pa na-augment. Paano mo malalaman na yung picture na sinasabi ni Harry na hindi niya pinakita sa'yo ay galing sa raw where in fact, hindi mo siya nakita? Kung nanamnamin nyo lang ang isang salaysay, mga bobo talaga ang TRICOM at mga bobo din itong mga media. Right? So yan ang katotohanan, mga kababayan. Okay. Okay, tama ba? Tama ba pagkaintindi ninyo? Ang sabi niya, sa Hong Kong, sinasabi ni Harry na mayroong picture pero hindi pinakita ni Harry. Nung pinakita ko, nung July 22, ang sinabi niya sa kanyang palagay, yun na yung video na raw. How come? Paano mo masasabi na yan, ang video na yan, ay hindi nakita ng iyong 2 eyeballs? As simple as that explanation. All right, next. Ang sabi dito, sunod na, hindi pa daw na-augment o na-edit noong panahon yun. Sa enhanced version na ipinadala sa akin, sa aking pagkakaintindi ay inedit at inaugment ang video upang magmukhang si Pangulong PBBM mismo ang nasa eksena. Dahil dito, lalong tumibay ang aking paniniwala na ang video ay sinadyang ipakalat ni Atty. Roque at ng ilang DDS personals upang magdulot ng batikos at kontrobersya laban kay PBBM Bangag bago ang kanyang SONA. Kalakip ng sinumpang salaysay na ito, ang tinutukoy kong raw ang enhanced video na pinadala sa akin ni Maharlika. Di ba pinakita nila doon? Kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Harry target. Mother, aminin mo man sa hindi, inutusan ka ni Satanas at ni Bangag na idiin si Harry Roque. Bakit ako ang hindi idiin? Ako ang nagpa-authenticate niyan. Di ba? Si Harry Roque talaga ang inyong target. Kasi hinahamon ko na nga yung mga amo mo eh. File a case against me. Nang ako ang ako ang nagpakita niyan. O sige, idamay mo na si Roque. O kasama pa rin ako. Di ba? Pwede kayo mag-file ng case against me. At ngayon, ginagawa ka pa lang expert. Okay, my goodness. Now here, at siyang nagpakalat daw, si Harry talaga. Number 10, isinagawa ko ang sinumpaang salaysay upang manumpa. Ito pa, nag-take ka pa ng oath. Sabi nga ni Harry, hindi ka naman niya, wala naman daw to, hindi siya kasi pinuprotektahan niya yung freedom of speech. Okay, hanapin natin yung video ni Bangag na raw para maipakita ko sa inyo, ha? Ayat, yung video ni Bangag na raw, mga kababayan,
kung anong ibig niya sabihin, ang ibig ko sabihin ng enhancement, kasi sinungaling ka, mother. Hindi inaugment ni Harry yan. Dahil hindi nga siya marunong. Ako ang nag-brightness niyan bago ko isinend sa kanya. Yan ang katotohanan niyan. So, tignan natin itong video na ito. Okay? Alright. Ang pulburon video ni Bangag. I think million naman na dyan. Gusto ko ipakita yung raw na sinasawag niya dito, ha. Raw video. Okay? Dami ko kasing mga pictures sa Netherlands at kung saan-saan. So, talaga naman, you know, ang alindog ko dito, kabog na kabog. O, malapit na yung raw video. Ano yon? Pinakita, July. Okay, July yun, di ba? Okay, July. Oh, ito na yata. Ano dito? O, June na to. Oh, so lumagpas na tayo. So, July. Nakita ko si Lisa Tanas. What is this? Ito na, malapit na. So, this is June. Alright, so tignan natin, ha? June. O, 19. So, nasa ano na ako? July. Malapit na. Pakita ko lang sa inyo yung raw na sinasabi. So, July na tayo, ha? July 6, malapit na. Konting kembot na lang. Ito na. Alright? So, I think ito. This is the raw video. Ito yung raw video ni Bangag. Okay? Yan yung madilim. So, ang ginawa ko dyan, mga hitad, 9 seconds lang yan. Nakita nyo? Madilim yan. Ang ginawa ko dyan, ito, in-enhance ko. Ayan, nakita nyo yung enhancement? Oh. In-enhance ko yan na ganyan. Di ba ganyan yan? Oh. Op. Igaganon mo lang yan, oh. Oh, igaganon mo lang para maliwanagan. Ayan, oh, yan, ganyan. Ginanon ko lang yan. Yan ang tawag ko sa enhancement. Ayan, oh, wala pong, ayan, oh, tignan nyo, nag-iiba-iba, di ba? Ayan, paliliwanagin mo. Wala pong inedit dyan. Dahil ito yung raw video na sinasabi ko na binigay sa akin. Ano pagkakaiba doon? Mas clearer or brighter picture lang siya. So, wala siyang inedit. At ito ay authenticated dito sa California. Actually, pinresent ko nga ito nung ako ay nasa US. Dito pa yata. Tingnan natin. Okay? Ano to mga papel na to? O nandun sa nasa bagahe ko pa yata. Ano ba to? Ay, hindi, mga cases. Ito, bit-bit ko to eh. Yung mga kaso, ito. Here we go. Tatakpan lang natin. Okay? Pakita natin ulit yung forensic. Okay. Ayan. Ang forensic, ayan, di ba? Pakita natin itong, okay, Dear Claire. Ito yun. Pinorensic ko dito. Napakita ko na to sa inyo. Medyo malabo lang. Alright? Ayan ang picture ni Bangag na may pirma ng, itago muna natin ang pirma. Ito yon, yung pinakita ko sa inyo. Okay? Ayan. Okay, ito yung sinasabi mo, figure 4. Ang sabi ng forensic, so mother, kayo, TRICOM, imagine nyo, tatanungin nyo si Pebbles sa Lakera, na sinasabi nyo, naniniwala ka ba na ito ay authentic? Tapos papaniwalaan na ng media? Ay, mga buha ka ng inang mga jutang GNMS na mga bobo. Ito, forensic expert, nag-aral ito sa, kung di ako nagkakamali, sa UCLA. Nag-aral itong ating, I'm not sure, basta sa isang Ivy League school dito sa Amerika, nag-aral itong forensic expert. Ano ang sabi niya dito? Figure 4. Okay, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. Yung may knowledge dito, alam nyo na to. The shifting locations of these artifacts across frame confirm that they are natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI processed. In conclusion, after conducting thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns of characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Okay, please let me know if you have any question or further assistance. Best regards, So paano si Pebbles paniniwalaan nyo? Kaya niya ba isulat kahit isang line lang dito? Kaya niya bang isulat yung mga linya na yan? Of course not, because
She is not an expert. Ngayon, I challenge you, NBI, I challenge you again, lahat kayo mga buwakan ng inimes ninyo, file a case against me and Harry. Okay? Patungkol sa sinabi niya na adikto, sinabi namin na bangag si Marcos Jr. File a case against Nikki Cosseteng. File a case against J.M. Morales, Agent Morales. File a case against Cathy Binag. File a case against Pangulong Duterte. Kaso lang, inano nyo na. Pinagkanulo nyo sa banyaga. Bakit ayaw nyo mag-file ng case? The fact na ang kaso sa ang libel, cyber libel o defamatory sa Pilipinas ay kriminal. Bakit hindi filean ng kaso? Hindi ko wini-wish na magkakaso sila para masagot sa korte. Doon lang kayo magbabakbakan tayo sa korte kung sino ang nagsasabi na authentic ang video na yan. Then si Pebbles, kunin nyo as an expert. Diba? Oh, kunin nyo siya. Ganun ba kayo ka? Well, I know na ganun kayo kasyunga. Alright? Then Rowena Guanzon, sabi ni Nora's Channel, ay ang kasuhan nyo si Guanzon, si Cathy Binag, ako, si Rocky, si Cosseteng, si Agent Morales, at lahat na nagsabi ng bangag para maipresenta namin itong authentication na ito. Doon lang namin ito mapipresent sa court. Then you get your own authentication, you get your own expert, not Pebbles Talakera, because she's not an expert at all. Yun ang katotohanan. Mag-hair follicle test ka na lang daw, bangag, sabi ng taong bayan. Now you know. So ako po, sabi ko nga, nirerespeto ko si Pebbles nung siya ay nagpaalam sa akin na siya ay babaliktad na. Hindi ko siya hinusgahan, wala kayong narinig. Diba? Even yung trip ninyo, kayo nila Madam Ellie. I know that for a fact. Ayoko man na magsinungaling sa taong bayan. Ayoko na mag-cover up. Diba? Even you guys, friends ko kayo, wag na tayo magpakabulahan dito. Takot kayo, nasilaw kayo sa pera. Yan yung totoo. Diba? Totoo. Yan ang, my God. Kaya kayo masipag. Anong sabi mo, mother, sa akin? Bigla ko naalala. Remember, pumunta kayo sa Quiapo. Kayong dalawa ni Madam Ellie. Ito, magkaalaman na tayo. Kasi dapat meron kayong paninindigan. Diba? Inutusan kayo ng bangag, binigyan kayo ng budget. Anong sabi nyo? Madam Ellie, hindi si Madam Ellie nagkwento sa akin, si Mother Pebbles. Diba, Mother, munti ka na matumba, nagkwento ko sa akin, anak, grabe, matanda na ako. Nagtatanong kami na tungkol kay Sarah. Ang daming mga magagandang sinabi about Sarah. Ano ang sabi mo sa akin? Sinanong mo si Ellie, Madam Ellie, ilalabas ba natin ito, yung mga magaganda na sinabi kay Sarah para fair? In fairness, sinabi mo sa akin yan. Anong sabi ni Madam Ellie sa'yo? Huwag mong ilabas yung mga magagandang sinabi kay Sarah. Nagsalita ba ako noon, Mother? I respect you. Kasi doon kayo nagkapera eh. Hindi ko naman kaya ibigay yung pangangailangan ninyo na para mabuhay kayo. So sinabi mo sa akin yun, hanapin nyo yung pumunta sa Quiapo. Na puro lahat negative kay Sarah ang sinabi, ay positive kay Bangag. Pero yung mga magaganda, hindi nyo nilabas. Right? Ako, pag nagsasurvey ako, live. Pinapakita ko lahat. So yun yung katotohanan. Nagsalita lang ako kasi I have to defend myself. Hindi ako inimbita sa TRICOM dahil gusto nila, pumunta ako ng personal para magurgur nila ako. Ano daw ba ang binababayad sa inyo? Pero ng taong bayan. So there's no point na magsasalita kayo na you're for the people but you are benefiting sa pera ng bayan. Hindi na dapat ito lumabas. Pero wala eh. Sinama niyo ako sa sinumpang salaysay. Di ba? Anong sabi mo sa akin, matanda na ako, matanda na ako, naawa ako sa iyo. Sabi ko, basta siguraduhin mo lang na magpatayo ng bahayang buwaka ng inang bangag na yan. Sabi ko, para sa mga LGBTQ. Kasi kahit na buwisit ako sa mga bangag, sabi ko sa iyo, kung magpapatayuan kayo ng bahay, hindi makatulong tayo sa LGBT community kasi naman nakawin nila lahat. I said that. Diba? So, malinaw po. Nasa inyo lang yon. Ano ba ang sinabi ko dito? Nasa inyo lang yon kung
Saan kayo maniniwala? Oh, kahit na pumikit ako, kahit bukas gusto nyo i-vlog ko lahat from the start, hindi lang exactly ganun ang mga words, pero ganun pa rin yung konteksto ng aking sasabihin sa inyo. Lahat halos ng mga vloggers ay binabayaran ni Bangag. Binabayaran ng Marcos administration galing sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. Kaya kawawa talaga yung bayan kasi pag ikaw ay kunyari nakikipaglaban ka antay-bangag, tatakutin ka lang nila, bibili ng pagkatao mo. Dahil kung hindi ka magpabili, kakasuhan ka. Yan yung nangyayari ngayon. Kaya nga I challenge all of you. Lahat kayo. Okay? Ilabas nyo yung video, may chocolate pa yung kuko ko. Diba? Para sabihin, uling-uling to rin kuko. Anyway, sa lahat nagbigay sa akin ng chocolate, baka palangga, grabe, sarap-sarap lahat. Tata Basera, thank you ha. Yung mga nagbigay sa akin ng chocolate, yung iba walang pangalan, yung iba may pangalan, kaya thank you, napapasalamatan ko kayo. So, ganun pa man, yun po ang katotohanan. Ngayon, pinapalabas ng media na reliable si Pebbles. So, definitely, magkakasabwat ang mainstream media at ang mga bangag. Ako, hindi ako natatakot. Dahil nasa tama ako. Wala kayong maipapakita dyan na nanghingi ako ng pera or whatever para sa kabayaran yung pagbabato nila na China funded kami, then show the proof. Kung saan nang bayad sa amin ng China, di ba? Pag sinabing bayad ng China, hindi, Pero kayo sa gestures ninyo, sa mga action ng mga dugyot, di ba? Marami dyan mga dugyot, sa mga actions nila, ikitang-kita nyo naman, mga uhugin. Tapos biglang nag-abroad. Di ba? Ang dami, I'm not saying si Mother, matagal na, nag-Japan na yan. Yung iba, nakapag-Japan bago pa kami nagkakilala, nasa Cambodia nga yan, di ba dati, at Japan. So, yung mga dugyot na mga uhugin, di ba, na mga parang mga sunog baga,